na sila ay tangkilikin pa ho, mga kababayan. At karamihan po ngayon, eto, 70. Grabe, 70 yung magsasampa ng impeachment laban po kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. 70 hindi po 17, kundi 70 po, no? 70 mga bossing. Game. Good morning, Nato. Long time no see. Si Nato, mga kababayan. Ito si Nato, lahat ng presidente ayaw nito, mga bossing, ha? Lagi po yung nagrarally. Pero po, ngayon, medyo parang hindi ko na nakikitang masyadong nagrarally. Siguro, okay sa kanya, pamamalakad ng ating presidente. Alam niyo po kung sino ang pumalit kay Kanato? Yung mga DDSO. Halos araw-araw na po, sila na po yung mga nagwewelga. No? Na imbis po na samahan, mga kababayan, nung mga kasama nila, ay wala, dinededma lang po. Ilang beses na din pong nanawagan ng ating dating Pangulong Duterte. Kung isog sila, pumunta sila doon sa mga pagtitipon na yun. Wala din ho, mga kababayan. Inaraw-araw na po nila ang EDSA. Pinabantot na daw po ang EDSA. No? Sila na po ang pumalit kay Renato Reyes. Pakinggan po natin yung mga nagsampa po ng impeachment para po laban po sa dating Pangulo, sa Vice Presidente. Hello, magandang umaga po sa inyo sa ating mga tagapakinig. Okay, si Alvin ito Nato sa si Doris. Ano po? I understand, yes, today ninyo i-file yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan! Madami pong nagsasabi, Mark! Lagi kang nagsasabi na may impeach na si Inday Sara Duterte. Mark, lagi mong sinasabi papasok na ang ICC. Mark, lagi mong sinasabi mauhuli na si Kibuloy. Di ba nahuli na si Kibuloy? Tapos eto ngayon, makikipagtulungan na ang Department of Justice sa ICC. Tapos ngayon, eto, sakto, Disyembre, sinabi, bago matapos ang taon, ipapile yung impeachment. Eto na nga po. Ilan ba yan, Kanato? Anong oras ba ito ipafile na to? Naasahan namin mga around 2 o'clock. Okay. Hapon. Alas 2, mga kababayan. Anong oras na ngayon? Alas 11, alas 12:49. Diyan, abangan nyo, no? Ipapakita yan. Mga alas 2 daw po ipapile. Ay maihahain na yung impeachment complaint. Meron tayong hindi bababa sa 70 complainants. Hindi bababa sa 70. So siguro mas tataas pa, no? Yung 70, yun na yung pinaka minimum. Ilang kaya yan? No? Baka abot ng 80, baka abot ng 90. Yung mga magsasampa po ng impeachment kay BP Sara. 70? Wow, dami naman. 70 o 17? 70. Dami. 70 complainants. Dami. Marami dyan. I think more than 1/3 ay mga kabataan, mga estudyante, mga youth leaders. Meron din siyempre, of course, mga... Meron pa pong mga, kumbaga, mga miyembro po ng Katoliko, mga kababayan. Nandyan na po si Sir Tony Ninobla. Gandang tanghali, Boss Mark, at sa mga loyalista at supporter. Shout out from Japan. Sabi ni Erwin Lopez, ang dami nun. Totoo nga naman. Sabi ni DDC, delubyo ang aabutin natin sa mga Duterte. Sabi ni Gracious Grace, pang-third na impeachment complaint na ni Piatos. History in the making. Features kasi nga involved ang DepEd dito sa ating impeachment complaint. Gayon din, mga government employees, mga health workers, iba-ibang mga sectors. Of course, yung mga former representatives ng Makabayan will also be joining the filing. Of course, si birthday boy Nery Colmenares. Yes. Si Nery Colmenares, mga kababayan, kumbaga, yung magiging lawyer, kung di ako nagkakamali, yung talagang harap para sa kanila. Legal counsel. Ano ang mga nakalagay na aligasyon? Ano bang ginawa ni Vice President Sara Duterte that she deserves to be impeached? Well, una po, yung grounds for impeachment, simple lang naman po itong i-file natin. Betrayal of public trust. Yun po yung pinakabatayan na gagamitin for the impeachment complaint dahil nga po sinasabi na yung opisina niya, yung kanyang katungkulan ay ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan. Meron siyang sinumpaan na tungkulin. Tapos nagastos sa iba, no?
sa iba na gamit. Ay, aray ko po, Lord. Na ipapatupad ang mga batas, itataguyod ang konstitusyon, pero yun po ang pinalikuran at nalabag ng ikalawang Pangulo. At dahil doon, may ipapakita tayo na tatlong malaking issue na kaugnay nung paglalabag sa tiwala, yung betrayal of public trust. So yung paano ba ginastos, no, yung confidential funds, paano na-utilize yung safe house, nagkakahalaga ng 250,000 per night. Tapos meron pa yun na pang-maintenance na 5.3 million kada buwan. Kung susumahin mo po sa 3 buwan, 16 million. Yun, ganun daw po. more than $500 million. No? We're talking of 612.5 million pesos in confidential funds. Paano yan ginastos mula December 2022 hanggang third quarter ng 2023? Pangalawa po, paano paano pineke, paano nilabag yung mismong mga alituntunin ng COA pagdating sa pag-uulat. So dyan na po papasok yung mga questionable na mga resibo, yung mga Mary Grace Piatos at iba pang mga question. Yan, madidiin po sa... Yan yung sinasabi ko, mga kababayan. Talagang madidiin po, no? Etong pangalawang pagharap po o yung pangalawang paghahanap po doon sa tao na si Kokoy Villamin. O, yan na po ang mag-uumpisa na talagang sasabihin ng taong bayan. Dalawa na yung nakita. Malamang lahat tong resibo na to walang katotohanan. O, diin. Yari, si BP dito. Enabling pamamaraan ng liquidation. At pangatlo, dun sa acts na ating babanggitin, itong refusal, no, yung ayaw humarap sa anumang investigation, no, ditong budget hearings, no, dalawang budget hearings na nag-stonewalling, tsaka nag-boycott, tapos itong mga subsequent na mga congressional. Biruin nyo, mga kababayan, unfair ho sa atin yun, ha? Tayo yung nagbabayad ng tax, no? Gusto nating malaman kung saan napunta yung tax, no? Kagaya na lang po ng confidential funds, tapos ayaw harapin ni BP Sara. Nakakalungkot po, mga bossing, no? Hearings na hindi dumadalo o di naman kaya ay pinipigilan yung kanyang mga tauhan na dumalo. So, yun po, tingin namin ay paglabag din sa kanyang sinumpang tungkulin bilang isang mataas na opisyal na publiko na accountable. Isang accountable officer siya, accountable siya to the public, accountable siya sa Congress. So, focus po sa confidential funds. Alright. Pero ang tanong ko lang nga, bakit hindi nyo nalang idiretso sa korte? Kunyari, yung Ombudsman. sa ombudsman, yung mga criminal case, yung graft and corruption, hindi ba? Kasi po ang gusto talaga, mga kababayan, yung hindi na makaupo po sa pagka-presidente. Kumbaga, ma-disqualify po ang BP Sara sa susunod na eleksyon. Kasi baka ganito na naman ang mangyari, no?